Ay guys, tinanghali ako ng gagising mga kasari. Kasi nga, nagising ako ng alas 4. Ngayon natulog ulit ako. Wala, pagising ko, alas 7 na ng umaga. Kaya ngayon lang ako magbubukas. At syempre, dahil hindi lang naman tayo tindera, isa din tayong nanay. Kaya habang wala pang tao doon sa tindahan, asikaso muna tayo ng almusal ng anak. Kasi may pupuntahang orientation para sa OJT nila, kaya magsasaing muna ako. Kape muna tayo para kanino tayo bumabangon. Dahil hindi na normal ang sugar, ito na ang gamit ko. Dito na ako magkakape sa tindahan para hindi ako tayo na tayo. Alam niyo mga kasari, na-vlog ko na to dati. Ang ginagawa ko ngayon, hindi na ako nabili ng yung mga single na nakasingle na nakape. Yung twin pack, yan ang ginagawa kong single, hinahati ko na lang. Kasi na obserbahan ko yung mga nakasingle na kape doon sa grocery pag nabili tayo, di ba mataas na ang presyo tapos papatungan pa natin lalong mataas. So nag-expired na lang yung kape ko kasi hindi naman ako nagkakape ng mga 3-in-1. Wala, ang hindi nabili, lugi ako doon. Lugi talaga ako doon. Kaya ngayon ang ginawa ko, kasi gusto rin naman nila kasi ng single pero yung kaya sa bulsa. Ngayon ang ginawa ko, yung twin pack hinati ko. At yun na ngayon ang ibinibenta kong single ng 8 pesos. So sila ngayon, hindi na sila nagre-reklamo sa akin dahil magaan na sa bulsa. So syempre para hanap din tayo ng paraan para makagaang din, makatulong sa kanila ba? Diba? Tulungan lang. At para babalik-balik ang tanong customer, kailangan maganda rin ng servisyo. Kailangan din natin ng care sa kanila. Yes! Para hindi aalis ang customer natin sa atin. Yun yung mga customer na mga mababait at nakakaintindi. Meron ang almusal ko kadalasan ay saging na saba na nilaga. Pero dahil naubusan ako doon sa binibilhan ko, per buwig ang pagbili ko doon. Sa binibilhan ko, wala na. Naubos na kaya hindi ako nakabili. Ewan ko mamaya babalik ako doon. Kasi hindi na nga ako pwede ng mga matataas ang calories, matataas ang carbohydrates. Kasi mataas na tumaas ang blood sugar ko. Kaya bumagsak. Noon ang katawan ko bumagsak. Pero nakaka-recover na ako ngayon. Okay na ako. Okay na ako. Kapi tayo. Release ko lang. Alas 9 lalakad yung man ako. Kaya binabantayan kong oras. Tulog pa eh. Kala ko minumulto na ako. Guys. Nagpatay sindi yung ilaw. Nag-brown out pala sabi. Tuyuno. Nag-brown out. Kasi yung mga CCTV ko eh, na-disconnect eh. Nag-connect. Alam niyo guys, kaya ako nag-install ng mga CCTV kasi nanakawan na ako dito. Nanakawan ako ng cellphone ko dito sa tindahan na nandoon yung Gcash ko, nandoon yung Maya ko, nandoon yung bills payment ko, nandoon yung bank account ko, nandoon lahat. Nanakaw sa akin. Kaya napakalaking tulong talaga ang CCTV. Lalo na pag may tindahan ka. Na-recover ko yung cellphone ko, hindi niya nagalaw. Lahat naman kasi may password yun. Kaya hindi siya nagalaw ang mga laman. Ano yun? Isang chicken po. Chicken noodles? Nor chicken po. Ay, nor chicken? Tsaka isang green taste white. Ang nor mo? Hinaanto ka pa ah.
Oh. Thank you po. Bumili sa... Kinuha lang ang sukli ang binili, hindi dinala. Wala na tayo. Malaking bagay ang CCTV, lalo na pag may tindahan ka. Kung hindi sa CCTV, yung cellphone ko, nakuha na. Hindi ko na hindi na maibabalik sa akin. Kung di naman yung mister, yung video, yun, pagka-download niya ng video, pinasa agad sa barangay. Kaya na-alerto yung barangay, hinanap nila. Hindi pa kami nakakapunta sa barangay. Hinanap na nila yung nagnakaw. Kasi pinorward niya doon sa barangay yung video ng nagnakaw. Kakilala nila. Yan ang malinaw talaga. Ito ay, hindi to ngayon, matagal na to. Hindi pa ako noon nagbablog. Hindi pa ako nagbablog nung nanakaw yung cellphone ko. Kaya ngayon tinagtad ko talaga ng CCTV ang harapan ng tindahan ko. Ayan, mga bulb yan. Dalawa yan dyan nagsasaka. Yung isa papunta dito sa harapan ng tindahan ko. Yung isa naman papunta doon sa may ginagawang bahay. Ayun o, yung may ginagawang bahay doon. Papunta doon kasi doon nakapark yung kotse namin pag nandito. Ayun. Tapos yung isa, ayun o, nandoon sa may gate. Ayan siya sa may gate, nakapwesto. Malaking tulong. Siya na kayo, nag-share na ako ng talambuhay ko yata eh. Itong tindahan ko nga pala ay, ang puhunan nito, nag-umpisa ako sa 20,000. Walang alak. Mga diaper, mga biskwit, mga jik sarap, yung mga kailangan lang. Mga kailangan sa bahay. Yun lang, pinamili ko. Kasi yun lang kasya ng puhunan ko eh. Pero ngayon, pag ini-inventory ko siya, lahat ngayon na medyo case na yung redoors ko, mga alak na. Pero yung mga yan na mga gaya ng Alfonso, MP, matagal yan sa akin. Slow moving yan. Kaya hindi ako nag-i-stock dyan. At ang patong ko dyan ay 0.20%. 0.20%. Kasi nai-stock yung puhunan natin dyan eh. Natutulog ba? Matagal bago maubos. Yung 3 piraso sa akin eh. Minsan umabot yan 2 linggo. O diba sayang? Hindi nakakaikot. Ngayon, ang tindahan ko pag ini-inventory ko, umaabot na siya ng 200,000 plus. Sa panahon ngayon, kung ikaw ay mag-o-open ng tindahan na 20,000 ang puhunan mo, kunti na lang mabibili mo dahil sa sobrang mahal ng mga product. Meron din akong maisishare sa inyo na galing na sa tindahan ko. Meron na akong napundar year 2021. May napundar na ako na galing sa tindahan ko. Ito ay ang piso wifi. Meron akong passive income na piso wifi. Ang ipinambili ko niyan ay galing na sa tindahan ko. Ito. Pakita ko sa inyo. Napakagandang negosyo din to. Kung wala pa doon sa location nyo ganito. Tapos, bihira lang din ang install ng wifi sa inyo. Napakagandang, ayun o. Ayun yung barya malapit na mapuno. Na naman. Kaya masasabi kong napakalaking bagay sa akin itong tindahan na to. Napakalaking tulong. Itong freezer na to, nabili ko na to, galing din dito sa tindahan ko. Tapos yung pagkain namin dito, to kinukuha. Dito namin kinukuha ang aming pagkain. Sa araw-araw. Kaya napakalaking bagay, malaking tulong ang may tindahan. Oo, masakripisyo, andyan yung minsan napapasama ka dahil hindi sila napagbibigyan, yung iba na mga hindi nakakaintindi. Pero okay lang, as long as masaya ka at mahal mo ang ginagawa mo,
Pagpapalain ka ni Lord. Basta wala ka lang tinatapakang tao, wala kang inaagrabyado. Pinangangalagaan mo lang ang kapakanan ng tindahan mo. Huwag kang makonsensya. Kasi, at the end of the day, kung magpapadala ka sa kanila, at the end of the day, ikaw ang apektado, hindi sila. Baka nga pagtawanan ka pa. Pag ikaw na nagsarado, nalugi. O, diba? Kasi dito sa amin, dami nang nalugi, nagsarado. Dahil sa, yun nga, utang. Kaya binago ko ang patakaran ko. Bago ko magbukas ng tindahan, diniscourage pa ako. Madami daw dito nagsasara ng tindahan dahil sa utang. Pero hindi ako nagpatinag. So, ito ngayon. From 20,000, lumago na siya kahit papano. Pero, lumago man siya ng ganito pa rin kalit yung tindahan ko. Ganito pa rin ang space. Napuno lang siya ng konti. Nung wala pa akong tindahan, sahod lang, solo lang na sahod ng mister ko. Gipit kami. As in, hindi naman masyadong gipit. Yung bang sakto lang, wala ka na yung mga gusto mo, hindi mo na nabibili. Sakto lang sa pangangailangan. Diba? Pero ngayon, lumuwag kami. Nabibili ko na yung mga gusto ko, nakaka-order na ako sa Lazada at sa Shopee ng mga gusto ko. At nakakapagtabi na, nakakapundar. Yun talaga ang the best. Kaya, kung may hanap buhay ka, kailangan may target kang project. Marites muna tayo. Magmarites muna tayo. Kwentuhan muna tayo habang nagkakape ako. Ang customer ko talaga kasi dito sa lugar namin, ang gising ng mga tao, tanghali na. Yung alas 10, yun. Ewan ko. Kaya, ang bukas ng tindahan ko, usually 7 in the morning. Kasi, tanghali na nagsisigising ang mga tao dito. Ang mabenta sa akin ay hapon hanggang gabi, hanggang magsarado ako. Minsan nga sarado na ako, may nagtatawag pa. Sa mga nag-aalangan na, mga gustong mag-open ng sari-sari store at nag-aalangan kayo, natatakot kayo sa utang, yung mindset nyo, i-focus nyo sa kapakanan ng tindahan nyo. Kung ano yung ikakabuti ng tindahan nyo, doon kayo magtuto. Lalago yan. Ano yun? Pabili nga po ng battery, 2 piraso. At ayan, dumating na yung customer kong kumukuha sa akin ng yelo ng maramihan. Siya ay nagtitinda siya ng buko. Pinaka mababa niyang kinukuha sa akin na yelo ay 30 pieces. Pinakamataas naman minsan 100 pieces. Nakadepende kasi sa gawa ko na yelo. Nakadepende sa tumitigas yung naluluto na yelo. Bali 40, 10 pa. Hulog yan, hulog. Kanino yan? Ilan? Dalawa. Pwede mo patagilid ang bago. Okay, so sasabihan yung bubuy, kayong bubuy. Baka na po kayo bubuy.
Mainit ang ulo nun. Siguro doon nagka-coffee. Sabi ko, yung sabihan yung taong bobo. Sino tinabihan? Yung si Ibo ko. Ala, mayroon supply na naman. Sarap ng nilaga nito eh. Oo. Nilalaga Malasa. ko lang to, oo. Iba talaga, malinamnam. Kesa doon sa puti, anak. Oo. Nilalaga ko lang Kaya to. noon, yung isa-isa lang yan noon eh. Alaga ko. Oo. Pag nakakaano, agawan kami. O ngayon, inagawang ko rin kayo. Hindi. Hindi ko nag-aabot dito. Tatlo yan eh. Yung nakaano naman ng isa kahapon, di apat sila. O di ayos. Tigalawa tayo. Sarap yan. Oo nga eh. Yung kumpare ko, napapaibig din mag-alaga doon sa Amatay. Nainggit na. Kasi noong, di ba, nagtrabaho ko doon, di ba, may alaga lang ako isa. Oo. Nung nagdala ko doon ng itlog, nakikain siya. Bay, nasarap pa. Ikaw, masarap to. Kaya ano siya, nagtatanong-tanong. Pero, Bumili ka. tsaka lang siya, maano talaga yan. Oo, sa umpisa. Ano sa oras. Tayo. Yung mga sisiyo mo, delikado. Hindi kasi ang panahon na. Ay, namatay na eh. Bumili nga ako ng lima ng piraso ulit. Para silang, ano sa inyo. So, Ay, tao nga eh. Iniinda talaga yung init. sinisipot sila. Kaya hindi ko pinapainom sa tanghali. Sa gana ng, init. Ginagawa ko. Kahit sa hapon, ginagawa ko, kunting-kunti lang painumin, makatikim lang silang tubig. Kinabukasan na umaga na ulit. Kasi nakalipas na yung init sa doon. Sa gabi. Delikado talaga ngayon kahit na tao eh. Buti nga yung magagandang manok na binili ng kuya. Nakasurvive, di ba? Yun ang unang may sakit. Medyo malaki na yan. May free delivery ng itlog, panglaga. Organic tong itlog kasi yung mister ko at saka yung friend niya meron silang mga alagang manok na pinapaitlog. Ngayon kasi mangilan-ngilan pa lang ang itlog, ilang piraso pa lang yung nangingitlog sa mga manok nila. Mga panglaga lang muna. Pero pag dumami yan, ang target nila din ay business. Pag mga umabot na ng ilang tray ang itlog, ibibenta na nila yun. So ito, may supply na naman akong isang panglagang itlog. Hindi ko to piniprito. Mas masarap kasi ang laga. Organic siya. At saka kulay dilaw sila. Tapos, ang titibay ng shell, hindi gayon ng mga puting itlog na manipis. Maano mo lang, mauntog-unti, crack na. Ito hindi, makakapal ang shell niya. So, ayun, yung yellow, meron din pala kung may kumukuha sa akin dito ng yellow na nagbubuko. Kaya bilang ako. Ngayon, Saan cobra nga? ha? Saan cobra? Sa plastic, sa bote lang, nababasagin. Kaya babasagin tayo. So, ayun na nga. Meron din palang nakuha sa akin dito ng yellow, kaya busy talaga ako pag tanghali. Gawa ng yellow. Minsan, sa isang araw, ang ginagawa kong yellow ay, minsan, 5 container, yung 5 gallons na, yung mineral na 5 gallons. Sa isang araw, nakakagawa ako ng 5 ganyan. Kinakarga ko sa freezer ko, at saka sa, yung freezer ng ref ko. Pinupuno ko yan sila. Kasi sa isang araw, ang mababa nilang kinukuha sa akin ay 30 pieces. Pinakamataas, 100 pieces pag marami. Nakadepende rin kasi sa stocks ko ng yellow. Ang kinukuha nila, kung ano yung dami ng ng yellow ko, yun talaga ang inuubos nila yun. Pero ang bigay ko lang sa kanila ay 3 pesos kasi marami yan naman. Pero pag dito tingi-tingi lang, 4. Hindi naman sila mineral eh. Ang ginawa ko, bumili ako ng filter. Tapos, doon ko kinukuha yung ginagawa kong yellow. Diskarte lang talaga sa buhay ang kailangan para lumuwag tayo. At kung gusto natin ng komportable na buhay, syempre, mag-isip tayo kung anong pwede pang idagdag natin sa hanap buhay natin. Ganun lang yun, di ba? Ganyan yan ngayon, mainit. Gusto mo matulog ng komportable. Kaya, gusto mo ng aircon. O ngayon, gawa tayo ng paraan para makamit natin yung gusto natin, di ba? May air. Kaya ngayon, ang ginawa ko, naghanap ako ng kukuha sa amin ng yellow. Mga nagtitinda ng palamig. Kasi, doon ka talaga
kikita kung maramihan ang kuha sa'yo. Yun, araw-araw, magtiis ka lang na masakit sa daliri. Masakit sa daliri, pero pagkatapos namang gumawa, nawawala din. Ganun lang ang buhay. Kung may pagod ka, may biyaya ka. So, ngayon, hanggang dito lang muna ang mga chika natin. Hanggang dito na lang muna yung mga marites natin. Ang share ko ng talambuhay ko. Thank you for watching. Bye-bye. Shout out sa lahat ng mga nanonood. Maraming salamat sa inyo. Dahil sa inyo, dahil sa mga nanonood ng mga videos ko, nai-inspire ako lagi maggawa ng video. Mabuhay po kayo lahat.